Nangangamba sa kanilang kaligtasan ang mga residente sa isang lugar sa Marilao, Bulacan. Ang mga kawad kasi ng kuryente nakalaylay. Ang iba nga ay abot kamay. Narito ang report. Kung palamuti para sa Kapaskuhan ang kadalasang makikita sa mga kabahayan dito sa kahabaan ng Block 24 Phase 1 sa Northville 4 sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan, nakalaylay ng mga kawad ng kuryente ang kaliwat kanang naglawitan. Yung kable ng kuryente namin, bumagsak kasi yan ng undoy. Baksak na baksak po yan, tinukuran na po namin ng kahoy yan. Kaya lang, may kumuha ng kahoy, baka po maging sanhi ng sunog yan. Idinulog na raw nila sa Meralco ang problema pero hanggang ngayon, wala pang ginagawa ukol dito. At ngayong sasapit ang bagong taon, mas nangangamba pa ang mga residente. Baka mamaya maputukan, magiging sanhi ng sunog yan. Pag nasunog ang isa dito, lahat kami damay. Kitang-kita ng investigador ng bayan ang panganib na dala ng mga naglaylayang kawad. Ang mga kawad na 5 talampakan lang ang taas, aabot kamay ng ilang residente at kung hindi pa itinali, siguradong mas lalawlaw pa ito. Ang ibang nakalaylay na kawad nga, nagawa pang sampayan ng damit. Naku po! Gusto po namin matulungan nyo kami para po maayos yung mga kawad ng kuryente rito. Kasi po, delikado po yan . Muli namang idinulog sa Meralco ang problema. Pero ani lang, ngayon lang daw ito nakarating sa kanilang kaalaman. Yung aming pong technical assistance sa call center ay makikipag-coordinate doon naman sa aming Valenzuela sector. Nang sa ganun, ating ma-advise o maabisuhan yung mga residents sa area and those others concerned, na ma-initiate yung restoration back to safe connection standards. Paalala rin ng Meralco na huwag gawing sampayan ng mga nakalaylay na kawad para iwas aksidente. At para sa iba pang sumbong, tumawag lang sa Meralco Hotline 16211. Sa ngayon po ay naisaayos na ng Meralco ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa Northville 4 sa Marilao, Bulacan. Kabi-kabila ang New Year countdown na isasagawa sa pagsalubong sa 2011 bukas. Sulyapan natin ang preparasyon sa Maynila. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida. Yes, Mel, isang araw nga bago ang New Year's countdown ay isa-isa nang inihahandang ilan sa mga lugar na pagdarausan ng libreng fireworks display. At lahat lang yan ay nangyari sa kabila ng magdamagang pag-ulan sa buong maghapon. Umaga pa lang abala ng mga manggagawang ito sa pagsiset up sa paligid ng Rizal Park. Rizal Park ay binabalik natin ang kanyang sigla, ang kanyang glory sapagkat premier park sa buong bansa. May history, may culture na may experience. At ilang oras bago pumasok ang 2011, may mini-konsyerto. Susundan ng dance party at diretso na sa New Year's countdown na sasalubungin ng 15-minute fireworks display. Nirehearse na rin kaninang bagong gawang musical dancing fountain na isa rin sa mga tampok na atraksyon bukas. Ang mag-asawang Ogie at Monica ngayon lang ipinasya ang anak dahil Rizal Day. Maganda. Ito mo yung anak ko nga gustong-gusto ay na umalis. Kahit nga umulan, bumiyahe kami dito Nag-i-improve nga siya kasi dati hindi naman ganito Ano lang plano nyo? Punta lang rito. Wala pang gastos. Police visibility dahil hindi naman kamot na may police dito, yung natin yung maintain lang natin po kailangan talaga, maintain peace and order lang po talaga rito kailangan. Para naman sa mga gustong makapanood ng fireworks display ng mas maaga, pwede ring pasyalan bukas ng gabi ang Raha Sulaiman Park sa Maynila. 11:30 PM magsisimula ang libreng fireworks display at tatagal ng 17 minutes. Inihahanda na kaninang barge na ito, lula ng 2,000 tubo na paglalagyan ng gagamiting fireworks. Hindi tayo sasabay sa alas 12 dahil para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga mamamayan na makauwi sa kanilang mga bahay at makasama ang kanilang mga pamilya. Abala na rin ng SM Mall of Asia sa paghahanda sa taunang New Year's countdown. Media partner nito ang GMA Network. Nakaset up ng stage para sa concert at street party na gaganapin simula alas 11 ng gabi bukas, kabilang sa mga dadalawang ilang Kapuso stars.
Inihahanda na rin ng engranding fireworks display sa Bay Area na tatagal ng 15 minutes. Yung 10 minutes last year, 10 to 15 yan. So medyo mas mahaba. Not only that, but we've added 40% more shells this year. So mas maraming putok and mas spectacular yung dating niya. So that's something to be expected. Alam mo, kahit bukas pa ang New Year's countdown ay napakarami ng tao dito sa loob ng Rizal Park. Yung iba nga ay napadaan lang, pero nung makita nila itong dancing musical fountain ay napapahinto sila. At yung mga bata nga ay napapanganga pa. At dahil nga dyan, ay sigurado raw na bukas ay sama-sama silang babalik dito at sama-sama nga sasalubong sa pagpasok ng bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Excited na si Vic Soto sa pagpapakasal ng kanyang anak na si Oyo Boy kay Christine Hermosa sa January. Ano man daw ang hingi ng dalawa, hindi raw itong magtatangging ibigay ni Bossing Vic. Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagawa ni Vic Soto ngayong taon ang nakaugaliang bakasyon tuwing matatapos ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Pero masaya pa rin siya dahil nasusubaybayan niya kung paanong nananatiling #1 sa takilya ang pelikula nila ni Senator Bong Revilla Jr. na si Agimat at si Enteng Cabisote. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko alam kung saan galing yung mga saan galing yung mga manonood. Nakatutuwa naman at masaya-masaya kami ni Senator Bong at naibigan nila yung aming ginawa. Hindi rin pwedeng umalis si Bossing pagkatapos ng bagong taon dahil ikakasal ang anak niyang si Oyo kay Christine Hermosa sa Enero. Excited na si Vic at gusto na rin daw niyang madagdagan ang kanyang mga apo. Wala raw siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kasalan dahil sinabihan lang siya kung anong oras siya dapat nasa venue. Pati damit niya, sina Oyo at Christine daw ang nagpagawa. Hindi ko alam kung sino mga imbitado. Basta ako, pupunta ako doon as the father of the groom. And yung mga ibang detalye, sila lang nakakaalam eh. Nakahanda rin daw ibigay ni Vic anumang oras ang wedding gift niya para kina Oyo at Christine. Kung anong hingin nila, bibigay ko. Kung kailangan nila ng tulong sa kahit anong bagay, kahit ano, I'm willing to give. Pagkatapos magpakasal ni Oyo, ang tanong ng marami kay Vic ay kung kailan naman siya magpapakasal. Yun eh, hindi ko alam kung kailan. Pagka dumating yung araw na yun eh, I will be proud and glad to announce it. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.